Nagbigay ng kanya-kanyang rekomendasyon ang ilang opisyal ng gobyerno para hindi na raw maulit ang malalang pagbaha at landslide sa Bicol Region. Ang naisip naman ng Pangulo, gamitin ang kontrobersyal na road users tax para matulungan ang mga Bicolano. Live mula sa Naga City, Camarines Sur, may report si Ian Cruz. Ian. Ma'am Jess, nagtungo nga dito sa Camsur ang Pangulong Duterte upang alamin ang sitwasyon matapos ang bagyo. Nagkaroon nga ng pulong ang Pangulo kasama ang mga gabinete at ang mga lokal na opisyal upang hanapan ng solusyon ang mga problema. Nag-aerial inspection si Pangulong Duterte sa Bicol Region kasunod ng mapaminsalang bagyong Usman na nagdulot ng mga landslide at pagbaha. Sa huling tala ng NDRRMC, 122 ang patay at 28 pa ang nawawala sa mga apektadong lugar. 105 sa mga namatay, taga Bicol Region. Isa sa napunan ng Pangulo ang pagtaas at paglawak ng tubig sa Lake Puhi. Nais ng Pangulo na madrain ng tubig sa lawa pero hindi pa available ang pondo. Ang naisip niya, I have strongly recommended the abolition of the road tax. Baka matuloy naman yan. Baka yung pera na yan, pwede nating gamitin dito. sa rekomendasyon ni Agriculture Secretary Manny Piñol, dapat daw i-dredge ang mga ilog at lawa sa buong bansa na bumababaw dahil sa siltation. Bukod sa komunidad, naapektuhan din daw nito ang agrikultura. Ang tanong ng Pangulo, bakit maraming ulan ang bagyo? Sagot ni DOST Undersecretary Renato Solidum, dahil ito sa climate change, pati na ang mabagal na paggalaw ng bagyong Usman, kaya nabugbog ng tubig ang Bicol Region. Pero ipinunto rin ni Solidum ang mga landslide sa mga kalsadang ginawa ng pamahalaan. Kailangan daw magkaroon ng slope protection sa mga konstruksyon, magkaroon ng drainage sa mga kalsada at huwag patirhan ang gilid ng highways. Sabi naman ni Congressman Joey Salceda, kung na-access lang nila ang Doppler radar ng Pag-asa sa Vira Catanduanes, sana raw hindi marami ang casualties. Yung radar namin sa Virac, huwag kayong magagalit, mas konti sana namatay kung nandun yun. Doppler radar. Hindi namin ma-access kasi hindi ka makakaasa sa satellite. Kasi satellite hindi spatially correspondent dun sa actual conditions. Ayon sa Pag-asa, pinamamadali pa ang bidding sa pagbili ng equipment na magpapadala ng data mula sa mga radar tungo sa mga dapat makatanggap ng impormasyon. Si NDRRMC Chief Rick Halad may mga obserbasyon at rekomendasyon. Local government units should have access to real-time rainfall data so that they will be able to understand more the impact of the heavy rainfall or advisories coming from Pag-asa. Paigtingin din daw ang kahandaan at ipatupad ng relokasyon sa danger zones. Ikinalungkot naman ni DepEd Secretary Leonor Briones ang nangyaring kalamidad, lalo 32 o 1/3 sa mga namatay ay mga estudyante. Sabi niya, magdaraos ng espesyal na brigada eskwela ang DepEd sa Bicol Region para maiayos sa mga apektadong paaralan. Malaking bagay raw talaga na laging handa. We cannot be business as usual in the usual preparation for typhoons, na yung wind and so on, yung communication, etc. We have to include already flooding and landslides because nawi-weaken na yung ating geological atmosphere. Ma'am Jess, muli rin binanggit ng Pangulo na nais niyang magkaroon ng sariling departamento para doon nga sa tinatawag na disaster preparedness at nais din ng Pangulo na magkaroon ng pagtatayo ng mga permanenteng evacuation site na itatayo sa ligtas na lugar at matatag ang mga itatayong istruktura, Ma'am Jess. So Ian, masasabi bang parang nagkaroon ng post-mortem no dun sa response at yung kung gaano kabilis yung naging pagtugon ng mga LGU sa naging problema dyan bunsod ng Usman? Tama, Ma'am Jess, nakita natin na parang cabinet meeting ito, pero may kasama nga lang sila mga taga-LGU, yung mga gobernador, yung mga mayor na involved sa mga apektadong area. Pero Ma'am Jess, ang nakita natin dito, bawat miyembro ng gabinete ay may input, yun nga yung mga nabanggit ko sa aking mga report, notable diyan, yung sinabi ni Rick Halad ng NDRRMC na kailangan magkaroon ng real-time data tungkol doon sa amount ng rainfall. Ang mga LGU na maibababa nila doon sa mga residente, yun yung ipinupunto niya na sinagundahan naman ni dating Albay Governor at kay Congressman
Joey Salceda na sinasabi nga niya na kung yung Doppler radar lamang, yung mga nakukuhang data ng Doppler radar doon sa Vera Catanduanes ay nakukuha nila direkta, di sana alam nila kung gaano kalakas yung mga ulan na darating at napaghandaan daw sana ng maigi ito, Ma'am Jess. Okay, kaso iyan, parang ondoy time pa itong mga learning na to, o lesson na ito. Hanggang ngayon, yun pa rin ang problema natin. Yung ondoy, mahina yung hangin, ang lakas pala ng ulan. Hindi nakita yon. So, bumili sila ng mga Doppler radar. Hanggang ngayon, 2009 yata yung ondoy, kung hindi ako nagkakamali. 2018 na nangyari itong Usman. Yun pa rin ang problema natin. At isa pang recurring problem, yung pag sinabing evacuation na, forced evacuation pa yan, hindi nangyayari. Tama, Ma'am Jess, isa rin talaga yan sa obserbasyon natin at saka ng mga cabinet members. Like nga, Ma'am Jess, yung sinasabi mo na undoy pa nangyari yung pangangailangan sa Doppler radar. Kaya nga nung administrasyon ni dating Pangulong Aquino ay bumili ng mga radar ang ating pamahalaan sa tulong ito ng JICA ng Japan. Alam ko, Ma'am Jess, dito sa Vera Catanduanes na itayo yung isang Doppler radar na magbibigay sana ng mas accurate na data dahil sabi nga ng mga eksperto rito, mas malapit yung calculation nito kaya mas maganda yung ibinabatong data lalo na dun sa amount ng rainfall na maaring ibagsak sa lugar. At Ma'am Jess, naobserbahan nga rin ni NDRRMC Chief Rick Halad na yun nga may mga areas na talagang danger zone pero hindi kaagad na nailikas yung mga residente at yun nga ang sinasabi naman ng mga lokal na pamahalaan kapag sila ay nagpupunta doon sa mga area, wala namang may gusto na lumikas at sumama sa kanila, Ma'am Jess. So anong na-resolve, Ian? Meron bang napagkasunduan na gagawin ang mga LGU, yung mga national government official na nandyan? Kasi no less than the president nandyan. Anong gagawin para hindi na maulit itong mga nangyari sa Ondoy at ngayon naman sa Usman? Well, Ma'am Jess, talagang susundin nila yung rekomendasyon unang-una ng NDRRMC. Una, mahalaga na marami sa kanila nagsasabi na kailangan nila ng data dun sa amount ng rainfall na ibabagsak sa isang lugar. So marami nagsasabi niyan and gagawin daw yan dahil sabi nga ng Pag-asa, yung Doppler radar naman nila ang kailangan. Ngayon daw on the process na yung pagbili nila ng VSAT o yung parang satellite transmission para maipadala nila sa main office, sa Pag-asa dyan sa Quezon City at sa iba't iba pang mga stakeholders yung mga data. At Ma'am Jess, susundin din nila yung rekomendasyon ng NDRRMC na kailangan walang mga bahay doon sa mga highway at obserbasyon nga binanggit din ni Yusek Renato Solidum ng DOST na yung mga landslide ay naobserbahan karamihan doon sa mga kalsada na ginawa pa ng pamahalaan. So ang pinupunto ni Yusek Solidum, baka dapat nga tibayan yung paggawa ng mga slope ng mga kalsadang ito. Nabanggit nga sa atin, Ma'am Jess, nung mga tao doon sa Sangay, sa Kamsur, sinabi nila sa atin na noon naman daw hindi nagkakaroon ng ganyang landslide pero noong 1990s matapos gawin itong mga kalsada nagkaroon ng blasting dahil nga may mga rock formation dyan, mayroong mga bundok na mga pinatag. Doon daw nagsimula ito. So tama rin yung obserbasyon ni Yusek Solidum na kailangan patibayin yung gagawin. Hindi lang basta makagawa sila ng kalsada matapos yung trabaho, dapat isipin din nila yung hinaharap o yung future na maaaring yung ginawa nila, nagkaroon nga ng kalsada, magiging pro naman sa landslide yung kanilang naging proyekto, Ma'am Jess. Napapansin ko rin yan sa maraming kalsada kahit sa Benguet, dun sa Itogon. May konkreto, yung ilalim lupa, loose soil. Di syempre guguho yan, walang drainage dun sa mga kalsadang ginawa nila. Di papasukin yan ng tubig, magla-landslide dun sa ilalim ng kalsada. Mabutit na ipunto yan dyan sa meeting na yan, Ian. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Kamsur, Ian Cruz.